Ang kwento ni Noah at ang dakilang baha. Noong unang panahon, dumami ang tao sa mundo, ngunit kasabay nito ay lumaganap din ang kasamaan. Yung Mutadwarmer naging marahas, makasarili, at hindi na sumusunod sa Diyos. Nalungkot ang Diyos sa nakita niya, kaya nagpasya siyang linisin ang mundo sa pamamagitan ng isang malaking baha. Ngunit may isang taong namumukod tangi, si Noah. Siya ay matuwid, mabuti at sumusunod sa utos ng Diyos. Dahil dito, pinili siya ng Diyos para sa isang mahalagang misyon. Inutusan ng Diyos si Noah na gumawa ng isang napakalaking barko, ang arko. Binigyan siya ng eksaktong sukat at paraan ng paggawa nito, kahit na parang kakaiba at mahirap ang utos. Sumunod si Noah nang walang pag-aalinlangan. Habang ginagawa niya ang arko, malamang na pinagtawanan siya ng ibang tao. Hindi nila maintindihan kung bakit siya gumagawa ng barko kahit wala ng ulan. Ngunit hindi pinansin ni Noah ang mga ito at nagpatuloy sa kanyang gawain. Pagkatapos maitayo ang arko, inutusan siya ng Diyos na magdala ng mga hayop, tig-iisang pares ng bawat uri, may ilan ding tig-7 pares ayon sa ibang bahagi ng kwento, pati na rin ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang. Nang makapasok na silang lahat sa arko, isinara ng Diyos ang pinto. Biglang nagsimula ang malakas na ulan, umulan ng 40 araw at 40 gabi. Bumaha ng husto hanggang sa matabunan ang buong lupa, pati ang mga bundok. Ang lahat ng nasa labas ng arko ay nalunod. Tanging si Noah, ang kanyang pamilya, at ang mga hayop sa loob ng arko ang naligtas. Matapos ang maraming araw, huminto ang ulan. Unti-unting bumaba ang tubig. Nagpadala si Noah ng uwak at kalapati upang tingnan kung may lupa na. Nang bumalik ang kalapati na may dalang dahon ng olibo, nalaman ni Noah na nagsisimula ng matuyo ang lupa. Sa wakas, nakalabas sila ng arko. Nagpasalamat si Noah sa Diyos sa pamamagitan ng paghahandog bilang tanda ng kanyang pangako. Naglagay ang Diyos ng bahaghari sa langit. Ipinangako niya na hindi na niya muling lilipulin ang mundo sa pamamagitan ng baha.